Mga kapuso, ang inyong nakikita ay ang live na kuha mula po sa Plaza del Carmen, Maynila. Sa labas yan ng San Sebastian Church, kung saan ginagawa ang tradisyonal na pagdungaw. Mag-iisang oras nang naroon ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Bago mag-alas 5 ng umaga kanina, nang magsimula ang traslasyon mula Quirino Grandstand, kaya halos 14 na oras na pong ipinuprosesyon ang mahal na poon. Magtatapos ang traslasyon dito po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Sa gitna ng nag-aalab na debosyon at pananampalataya, hindi naiwasang may mga debotong nasaktan at nangailangan ng atensyong medikal. Kabilang dyan ang 2 grupo ng debotong nagrambulan matapos umanong mag-unahan sa paghawak sa tali ng andas ng puon. Hindi rin bababa sa mahigit 400 ang nirespondihang deboto dahil nasugatan, nahirapang huminga o kaya'y nawala ng malay. Nakatutok si John Consulta. 10 minuto pa lang ang nakakalipas nang magsimulang umusad ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Biglang nakagulo ang ilang grupo ng mga deboto sa bahagi ng Katigbak Drive malapit sa andas. Tama na yung kapatid, tama na. Tama na yung kapatid, tama na. Awat na kapatid, awat na. Nauwi sa rambol ang pagkatagpo ng 2 grupo ng deboto na gustong makahawak sa tali ng andas. Maya-maya lang, may lalaking binitbit papasok sa MPD Station 5. May dugo sa ilong at kamay, sira ang sandong suot matapos makuyog. May sinuntok daw siya sa grupo ng nagre-reklamong deboto, bagay na mariin niyang itinanggi. Sabak po! Ano ba ginawa ko sa'yo? Maagos lang po kami! Kinuha nga po yung uniforme ko! Kinausap din sa Station 5 ang kasama ng debotong inireklamo. Sa mga deboto ulit, hinihiling natin sumunod sila sa tagubilin ng simbahan at ganun din sa paalala ng kanilang kapulisan. Sa unang pagkakataon, dineploy ng MPD ang isang SWAT vehicle na malakas na nakapagbabato ng recorded na mensahe sa mga deboto para maiwasan ang gulo. Public address system to, mas malakas at malinaw kahit malayo, maririnig ng ating mga kababayan o deboto kung ano yung gusto nating iparating sa kanila. Paminsan-minsan lang tayo magpapaalala, lalo na sa mga likuan at para ma-prevent din natin yung pagsalubong at para mas maging maayos itong darating na paggalaw o pag-usad ng ating andas. Ang 73 years old na taga Cavite na si Yolanda Libela, minabuting wag nang lumapit sa andas para di maipit ng dagat ng tao. Wala na kami pag-asa na makakapunta kay Nazareno. Sabi ko magmisa na lang tayo. Pero may ilang sumiksik pa rin sa bahagi ng Katigbak Drive at Rojas Boulevard. Kung hindi nasugatan sa paa, ay naipit o nahirapang huminga ang iba. Inalalayan naman sila ng Philippine Red Cross sa kanilang first aid stations. Sa datos ng Philippine Red Cross, as of 1 p.m., nasa 401 na ang mga kinailangan ng atensyong medikal. Mostly minor cases lang tayo, abrasion, avulsion, ganyan, iba't ibang uri ng sugat. Meron din tayong hyperacidity, shortness of breath, nawalan ng malay, and meron din karamihan na exhaustion. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.